Okay, solve tayo ng problem. This is under cash flows. So, ito nilatagan tayo ng mga changes in the accounts, increase, decrease. Tapos, tinatanong tayo ng how much is the net income. So, ayun, ang gagawin natin is latag tayo ng early. So, A plus L plus E. Nahanap yung net income. No? So, mga changes. So, 112, 250 increase. AR na 100,000. Tapos inventory na 143,376. Increase yung 24,450 na investment, 450,075 na equipment. Tapos yung ACDEP is usually naka-net naman to. So kahit increase dyan, gagawin mo dito is 25,570 para maneto mo yung carrying amount ng mga ng equipment basically. So another one, dito na tayo sa AP. That will be a decrease of 265,550. Tapos bonds na 351,175. Tama ba? 351. Yasin ko lang. 175. Increase. Parang dun sa PPE natin kanina, equipment, this is a contra liability, no? So, this discount, i-contra mo din siya. So, 12,245. Kung ito ay adjunct, kung premium yan, edi plus yan. So, since discount siya, to kasulat discount, i-deduct natin siya. 12,245. Now, we have ito sa SHE or equity portion. So, ganito lang siya. Total mo lang, 112,250 minus 100,000 plus 143,376 minus 24,450 plus 450,075 plus or minus 25,570. So, meron tayong 555, 681 dito sa asset. Total naman natin to sa liability, 351,175 minus, mali. Tama, 351,175 minus 265,550 minus 12245 73,380. So, yung method na to is parang yung sa capital maintenance ng shareholders equity, single entry, ganun. Parang ganun din siya. Tapos, kukunin natin yung ending. So, 4,82301. Tama ba ako? Ulit. 555,681 minus 73,380. 4,82381. Okay, so work back na tayo. Dito, kunin natin yung mga increase. 45,500. Increase daw siya. This one. Share capital 124,500. 5,568. 5,5,675. Now, this one, I have to clarify kasi this will form part of your net income na. So, hindi na natin to isasama dyan kasi whatever the net income, nasa loob na yan. Dito na hinahanap na dito, di ba?
So unless it separately asks for the net income excluding the gains na unrealized, FBPL kasi siya. So it will form part of your net income, di ba? Oh my. Yan. So yung FBOCI, kasi yung SHE is nahati sa dalawa, di ba? Yung or shall I say the comprehensive that the total comprehensive income is total comprehensive income is nahahati sa dalawa. Meron yung sa other comprehensive tsaka yung PNL, no? So, kung dito mo titignan, yung PNL, that will be reported as your net income. Tapos yung FVOCI, other gains na forex gains, mga ganun, evaluation surplus, nandun sila sa other comprehensive income. So they're reported separately. So ayun, again, hindi na natin sasamin 25 to 50. What else? Meron mga additional information dito sa baba. Donation. This will form part of your APIC, no? Additional paid-in capital or share premium. So, dito siya. Plus 45, 5, 0, no? Yan. What else? Na account na yan. Dividends, 56,500. This is a decrease. Kasi ang entry mo dyan is dividends payable. Yan. Tapos RE, no? Yan, 45. Oh, sorry. That's 56,500. 56,500. Ganyan siya. Ganyan yung entry mo dyan. Now, what else? Yung 22,000 naman. Wait lang. Okay. Yung 22 declared 22 stock dividends. Kapag nag-declare ka ng stock dividends, wala lang siya. Ang mangyayari kasi dyan, mag-e-entry ka ng RE ulit. This is to transfer within equity kasi OS na to, di ba? OS or OS plus APIC, no? Ganyan or share premium na lang lagay ko. SP. So, ganyan ang entry kasi niyan. Ililipat lang siya from RE to OS kasi again, transfer within equity. So, kahit na mabago-bago man siya dito, wala siyang effect kasi nasa loob pa rin siya. I hope nakukuha yan. So, ignore natin to. Ignore siya. Again, this is a transfer within equity. Yan. So, I think we can solve now. Ito yung mga choices natin. Let's see kung mapalabas natin. You may have missed anything, but I think we missed, yeah. Ito. Iya ko na 55, 675. Ay, meron na pala. Sorry. Na-count na yan. 1, 2, 4, 500. Yeah, na-count. Okay. So, pag ganun tayo. Tapos, change operation lang sa mga negatives, no? And positives. 482,301 minus 45,500 minus 124,500 minus 55
675 minus 45,550 plus 56,500. 267,576. 267,576. Yan na yung magiging net income natin, no? So, wait lang, pakapalan ko lang siguro. 267,576. Yan. Circle natin. Oops, ayaw. Ayaw mo, tiwag. So, ayaw niya guys. Ayaw niya mag-circle. Ayan. So, 267,576. Ganun lang siya. Tinatanong yung net income. Ano yung mga errors na pwedeng mangyari dito, no? So, ito, yung treatment mo dito, kung hindi mo to ma-account ng maayos, well, you would probably account it as an increase or decrease kasi nga dividend siya, di ba? Kasi kung hindi mo alam ito, no? So, it is important na alam mo ito na is just a transfer within equity. Tapos, yung mga, whether paid or declared lang yung dividends. Kasi makikita mo sa entry, once na naka-debit na yung retained earnings, that's already a decrease in the shareholders' equity portion, no? So, kahit bayad siya or hindi siya bayad, reduction pa rin siya. Yung 45,550 naman, ang entry kasi niyan is going to be whatever it is, no? Kung asset siya, let's say, equipment nga pala, equipment, EQPT, magiging donated capital siya or share premium yung entry niya sa ilalim. Ganyan. So, once na donated kasi siya, it will form part of contributed capital na siya. Yan. Ganun siya. So, if you know the journal entry, I think hindi ka naman malito. So, once share premium is credited, it's an addition to your shareholders equity. So, ganun lang siya. Work back mo lang. Also, yung binanggit ko kanina, yung treatment mo dito, maaring maidagdag mo siya or ignore mo siya. So, again, if it's a contra liability, ideduct mo siya para ma-net. If it's an adjunct account or premium, for example, in the case of bonds payable, idadagdag mo siya. Ayun. Another is, kasi nga naka-positive kasi sila dito, shown as positive, kaya niyan, accumulated depreciation, baka kasi madagdag mo or in-ignore mo. So again, it should be deducted. The purpose is to present a net amount on the asset and the liability, those increases. So ayun lang siya. So yun, thank you guys.